Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Gandang umaga po sa bawat isa. Purihin natin ang Diyos. Welcome back, Brother Ellie. Nice to see you again. Ayan, salamat. Kayo na lang sa ating bansa. Safe and sound. Yes. Sa iba natin kapatiran nandito. Salamat. Alam ko, itong week na ito. Talagang punong-puno ng init ng panahon. Pero kagabi ay umulan. Lakas-lakas ng konti, pero hindi pa rin yung init, mainit pa rin kasi singaw. Akala mo nga si Doming, talagang malakas. Pero nakaipon tayo ng tubig nakadilig tayo ng halaman. Salamat sa ulan. Kagabi, hindi pa naman nagsasabi ang pag-asa na ito ay raining season. Sa dry season pa rin siguro tayo. So yun, salamat sa Panginoon. Muli, sama-sama tayo bilang mga anak ng Panginoon, tayo bilang church. At alam naman natin na church, hindi itong building na ito, itong bahay na ito, tayo ang church. Kaya nagsama-sama na tayo sa lugar na ito para ang kanyang church ay magpuri sa Panginoon. Tayo po ay sumumpa sa Panginoon at tayo ay manalangin. Nakila namin Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon. Dinatakila namin ang iyong pangalan, sinasamba, dinulalhati namin, Panginoon. Kinikilala namin ikaw ang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos noong paman sa simula hanggang ngayon. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ikaw ang Diyos namin, Panginoon. At natatawag ka namin aming Ama. Ama namin sa langit. Aming ibinabantok ang iyong pangalan sa umagang ito, dinadakila, dinataas, tunay na ikaw ay Diyos na nangangalaga sa iyong mga anak. Suriin mo ang aming mga buhay, tignan mo, O Diyos, sa iyong harapan, kung kami po ay mayroong pagsanggalang sa iyo at kasalanan na gawa. O Diyos, kami po ay humihingi ng tawad. Baguhin mo ang aming isipan, ang aming puso, upang sa aming paglapit sa iyo at paghingi ng tawad, kami, Panginoon, ay makakaramdam at makakaranas ng kapayapaan na gagaling sa iyo dahil pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Maraming pong salamat dahil hindi po niyo ay pinatakwil ang sino mang lalapit sa iyo at pilingi ng kapatawaran sa kasalanan na nagagawa namin. Patawarin mo kami at bigyan mo kami ng bagong sigla upang ikaw ay aming masamba at maibalik ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Pinapasalamat namin, Panginoon, ang araw na ito na muli kami ay ginising mo. Binigyan mo kami ng lakas. Salamat, Panginoon, sa aming tahanan, sa aming mga pamilya. Pinagpapasalamat namin ng iyong pagsama sa amin sa araw-araw. Pinagpapasalamat namin ng lakas na pinagkakaloob mo sa amin. Sa kabila na minsan nahihina kami physically, o di kaya ay sa mga emotion namin, Lord, salamat, nariyan ka para kami ay muling palakasin. At binibigyan mo kami ng kagalakan, hindi maunawaan ng mundo. Ito ang kagalakan galing sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Ganun din, O Diyos, salamat po dahil hindi po kayo nagkukulang. Ikaw ang patuloy na imayakap sa amin at nagsasabi sa amin, kami ay mahal mo. At doon, pinapahayag mo, O Diyos, na ikaw ang Panginoon na dapat bigyan namin ng pasalamat at maging mapagpasalamat na ito. At sa mga ito, kami ay lumalapit sa iyo para dalhin ang aming bansang Pilipinas. O Diyos, dumadaan sa matitinding problema, sigalutan, pagkakabahabahagi. O Diyos, ano na po ang itsura ng bansa namin sa iyong harapan. Ngayon, Panginoon, dahil may mga anak kayo na nanatili sa bansang Pilipinas, mga iglesia, churches, na nananalangin sa aming bansa, kami po'y nakikiisa sa panalangin ng bawat lokal na iglesia sa lugar ng Pilipinas, Panginoon, para sa bansa namin. Magdala po kayo ng pagbabago at paglilinis sa aming bansa. O Diyos, ipadama mo na mayroong Panginoon, ikaw yun, O Diyos, at hindi sila ang Panginoon. Maaaring Panginoon dito sila sa lupa, pero may pinakamataas sa Panginoon, walang ibang dito. Kaya po,
dinudulog namin ang bansa namin sa iyo, Panginoon. Kayo po ang bigay ng karunungan, kalakasan sa mga namumuno sa amin, sa mga namumuno na tapat. O Diyos, salamat po sa kanilang mga buhay, sa mga namumuno may mga korupsyon. Lord, we pray, kayo po ang magparusa sa kanila, igawad yung parusa sa kanila, Panginoon, para makita nila na ikaw ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran bilang mga kawani na aming pamalan. Sana po magdala kayo ng kaayusan sa bansa namin. Salamat din po, aming pinapadalangin ng bawat sa amin dito. May mga dala-dala kaming mabibigat na suliranin marahil sa aming mga buhay. Kilala mo kami, Panginoon. Alam mo po ang mabigat sa aming mga buhay. Marahil po ay mga suliranin o di kaya ay kaguluhan ng kaisipan. Dalangin ko po, Panginoon, at tagpuin mo po ang bawat sa amin. Kayo po ang humipo sa aming buhay. Ipakita mo, O Diyos, na Ikaw ang aming Diyos na hindi umiiwan sa amin. Hindi kami pinagbabayaan. Kaya, Panginoon, sansalain mo po ang bawat isa at maging bukas ang aming isipan sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Tunay na kaibuti mo, Ikaw ang aming sasampay at naluwalhatiin dahil Ikaw ang Diyos sa patuloy na nag-iingat at nagmamahal sa amin. Salamat, O Diyos, sa po lahat ay aming may pananampalataya at pananalangin. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin namin ang iyong kasagutan. Salamat po. Amen. Amen. Kumusta po? Palakpakan natin ang Panginoon. Mainit pa rin sa labas, pero may mga lamig naman tayo pa. Hindi po tayo ay magbasa ng salita ng Panginoon. Matatagpuan natin sa serye natin pag-aaral. Malapit po tayo matapos dito. Sa 2 Corinto, chapter 8, verse 7 to 15. Ayan po. Sige po, tayo po ito may lahat. Salitan nating basahin, mauna ang mga babae, pangalawa mga lalaki. Sa verse 15, sabay-sabay tayo. Sige po, verse 7, kayo muna mga kapapalihan. Bagay na ako kayo sumasagana sa pagpapahayag sa kalaman, sa pagkarat at sa iyong pag-ibig sa akin. Sikapin din ninyo mamula sa pagkakawa. Hindi sa inyong utusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang kapakatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaya sa inyo ang pagdadang loob ng ating Panginoon Jesus. Kahit kaya naging mahirap siya upang magayang kayo sa pamasingan ng pag-ibig ng iba. Kaya ito tayo, ipagpatuloy ninyo ang inyong ipon ng kaloob na simulan ninyo noong pang isang taon. Kayo ang nagulong hindi lamang sa pagsasabuhay ito, kundi maging sa pagpapanukala. Kaya ituloy ninyo ito, ang masigasigan ng pinagdan ninyo ay pagpatuloy ninyo hanggang sa tapos. Hindi kayo kapag sa iyong pangalaman. Sapagkat para sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niyo hinintay na magbigay kayo na hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong ginawa ang iba at nagbilan naman kayo. Hindi ko ang natulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan, sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, parehan kayo nakatulong sa isa't isa. Sabay-sabay po tayo. Tulad ng nasa sulat, ang bumol ng marami ay hindi lumapis, at ang bumol ng kaunti ay hindi naman ginula. Ang Diyos ang nagpala sa kanyang salita, tayo ay makaupo muna. Ito pong 2 Corinthians chapter 8 at chapter 9, dalawang chapter po yan. Ito po ang mga iniiwasang basahin ng mga Kristyano Kuripot. Ayaw nilang basahin yan. Bakit? Kasi tungkol yan sa pagbibigay. Meron po bang Kristyano Kuripot? Yan, sabi nila, ang isang Kristyano na bago ang buhay, nabuksan ang puso, nabuksan din ang binata para sa kanyang gawain. Ano po ito na serye natin pag-aaral ng nakaraan? Ano po? Ating natin nakita yung lugar ng Macedonia, yung mga simbahan sa Macedonia,
hindi sila ganun kayaman. Ito yung mga taga-Berea, Thessalonica, at saka yung taga-Philippus, hindi sila ganun kayaman. Pero nagkaroon ng matinding taghirap noong panahon na yun sa lugar ng Jerusalem, Judea, no? Ito yung mga area na nagkaroon ng taggutom. Ibig sabihin talagang baksak ang kanilang ekonomiya, walang kita, walang hanap buhay, walang pag-unlad. Yung pa itsura ng ating bansa, dahil sa korupsyon, tayo bansang tinatawag na isa sa pinakamahirap na bansa. At sabi ng ating mga pamunuan, kailangan tulungan niyo kami naghihirap. Naghihirap kasi nga, gumagawa na hindi maganda ang namumuno sa atin. Mayaman ang bansang Pilipinas, ako'y naniniwala. Amen ba? Mapagmayaman ang bansa natin. At punong-puno tayo ng tinatawag na natural resources ang kalikasan. Kung maghahanap ka ng langis dito, kung matutuklasan niya, dito ang may maraming langis. At ganoon sa kalikasan natin, napakalawak. Sa adventure na nakikita niyo sa social media, talagang gusto umakit. Meron bang ganito? Ang lawak ng ating ano. Pero ang tanong, bakit ang ating bansa ay naghihirap? At bilang isang bansa na nandoon sa tinatawag na below poverty line, at tinatawag, parang aasa na lang ba tayo sa tinatawag na pagtulong ng ibang bansa? Tulungan niyo kami, di ba? Dati ang mga Pilipino noon, pag nasa ibang bansa, gusto nila, pag pumunta sila sa Pilipinas, dito na sila. Noon. Pero ngayon, ayaw na nilang bumalik. Kasi wala na wala na asenso marahil. Kaya stay na lang kami sa bansa namin. Katulad ng Amerika o Canada, gusto nila mag-stay doon kasi hindi sila nakakaranas ng paghihirap sa pamumuhay. Pero ito'y larangan ng mga churches. So, sa church ng Macedonia, Macedonia ay isang malaking syudad at may mga simbahan doon. Sa kabila ng kanilang may hirap na simbahan, tumulong sila doon sa mga simbahan na nangangailangan. Talagang pinagsasakan nila yung sarili nila. Tanggapin mo na ito, Pablo. Maawa ka. Di may hirap na kayo. Huwag na rin tumulong. Hindi. Yung pang namimilit, may mga pagtulong na pinipilit mo para kunin yung pagtulong mo. May ganung mga simbahan, pala ito yun, at yung mga churches sa Macedonia ay example ng pagtulong sa mga nangangailangan. Kasi may matinding taggutom, may matinding persecution. Kasi po nung dumating yung persecution sa lugar, siyempre po yung mga mananampalataya, ibang mga tao, at sa kanilang pananampalataya, na walang nahanap buhay. Nagkaroon ng taggutom, di pa. Ano ang gagawin ng mga tao para magtulungan? At ang mga churches nangangailangan. Ang mga kapatid sa Panginoon kailangan tulungan. Kahit sila ay naghihirap, handa silang tumulong. Alam nyo, mas maganda may ganung example ng mga simbahan na mahirap, pero tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya ang title po natin ito, The Challenge to Charity. Ang hamon para tumulong, yung charity na word. Sige nga, tingnan natin ano ba yung meaning ng charity. Hindi po yung charity sweepstakes yan. Pag narinig kasi natin yung charity, nandun yung Philippine Charity Sweepstakes. Noon po, kapag ikaw ay gusto magkaroon ng pera, tataya ka sa sweepstakes. Tawag nila sweepstakes. Uy, yumaman yung kapitahin natin, bakit? Nanalo sa sweepstakes. May kaklase po ako, nanalo siya sa sweepstakes. Kaya, after ilang buwan, ibustin yung pera niya. So, ang kilalang mga kaya doon, sweepstakes. Kaya, pag nakita mo yung maya mo, parang tumama sa sweepstakes. Yun yung tinatawag na Philippine Charity. Ano po ang meaning ng charity? Specific? Hindi yata na yun. Ay, yung meaning ng charity. Ayan. So, yung charity ay, sa salitang English, ay pagtulong, pagnanais sa tulungan, yung mga nangangailangan. Yun. So, may challenge si Pablo, hamon, na mag-charity kayo. Ayan, tignan po natin. Sa previous passage natin, nakaraan, sinabi ni Pablo, meron siyang kinukomend example ng mga
Macedonia. They were models as to the work of grace in them. Tingnan natin yun, yung introduction natin. Doon sa ating pinag-aralan, modelo ang Macedonia sa kanilang pagbibigay kasi ito ay dahil sa grasya ng Panginoon. Kaya na pinanta natin yung grace changes everything. Ang biyaya, nagbago ng lahat. Ang grasya ng Panginoon, kung hindi lamang sa grasya ng Diyos, hindi naman tayo marahil magpapasalamat sa Panginoon. Grasya ng Diyos, ay kayo nagising. Grasya ng Diyos, ay kayo nakakain. Grasya ng Diyos, may lakas ka. Kahit na meron kang karamdaman, no? Ako nga, habang nakatayo rito, dala-dala yata akuan dito, papayan, nakakagawa po ito Pero sabi ko, hindi ko alam kung saan ang galing ito. Pero nahihirapan din ko ako. Pero doon po sa clinic na pinuntahan ko, ang ginawa ko sa may ibang pasyente, nagpapatawa ako, nagiging masaya ako. Sabi ng nanay, laughter is the best medicine. Ayan, sabi ko nga, kung may mga pasyente sa loob ng hospital, dun sa clinic, meron din, may isang bata, ang kanyang diagnose, baka meron siyang dengue, so malungkot siya. So ang ginawa ko, parang ginawa ko ng joyful yung paligid. Pero deep inside, naisip ko, ano kaya ito? Ito ba yung sakit ba ako sa bato? Kaya ako po'y nagpa-ultrasound kahapon. Naganap ako ng murang ultrasound. Kasi ang qualities ay 3,000. Sabi ko, hindi ko kaya yan. So, message ako Dr. Canelita, yung ating kaibigang doktora sa Tala. Meron siyang tinayong clinic doon para yung ayoko kasi magpa-check up sa Tala. Baka makakita na ako ng Tala. So, tumukaw na ako sa kanyang clinic na pinagawa doon sa May Glorieta. Meron siyang nilagay na clinic doon. Dati po, ako nagdadala ng pasyente. Ngayon ako ang pasyente. Sabi ko, ano baliktad yun? Dati, papadala ko. Punta kayo, doktora. Pag pulang ko, meron kang discount. So, kung 250 o 200 na lang. Sabihin mo, galing kasi sa church natin. So, pupunta sila, binibigyan sila ng discount. Hindi sa Mac Clinic, meron din tayong discount mo. So, nire-refer ko yung mga tao para makahingi ng discount sa check-up. Pero ako kahapon, ang pasyente. Hindi ako nagdala ng pasyente, ako ang pasyente. So, sabi ko, sa Mr. Myla, pinanahan natin kasi medyo nagugulinihanan ako kung ano to. Bakit hindi nawawala yung pamamaga? Yung mga time na minsan sumasakit. Nag-iisip ko baka meron akong bato. Sakto o bato sa kidney na nagalaw. So, nangyari po ito kasi nung magkaroon tayo ng basketball sa may Besant. So, naglaro ako doon dahil shooting lang naman ako. Binibiro ako ng mga player. Dahil siyempre, hindi na ako ganun tarunong sa basketball. Parang tingin ko sa sarili ko, para akong pinagtabuyan ng basketball paborito kong sports, hindi na niya ako paborito. Parang sa sarili mo, wala na yata akong kwenta sa laro ko. Parang hindi na ako makita na dati rin akong malalaman. Parang hindi ko na ma-ating. Kaya nag-shoot. Pag uwi ko, sumakit po siya. Oo. Kaya akala ko, naipitan ako ng ugat. Pero wala pa siyang pamamagat. At yung dumating pa doon, namagana po siya. At pagdating doon, sabi ko, kailangan namin mag-check up para alam natin kung ano to. Kaya nakikita niyo po ba na medyo nakabok? O area na po. Ayan po yun. Sabi ko nga, magpupuno na lang ako yung maluwag para hindi makita. Kaya na, ma-expose talaga siya. So, hindi pantay ang aking abdomen sa kaliwa at sa kanan. Kami po yung nagpa-ultrasound. So, yung doktora, galing din pa sa Tala, siya rin ang pumunta mo sa clinic, i-schedule ako. Sabi ko, Dok, tingnan mo ako, ilang buwan ako. Nakalitis ako. So, dinagin na dinanong natin. So, lahat ng paikot sa akin, tagilid. Tagilid ulit. Gumawa ka ng lahat. Ang ginawa ng doktora, pinaikot-ikot ako doon para makita kung ano naman ito. So, hindi na, sabi niya, uminom na ng maraming tubig muna ngayon bago kita-check natin. So, naka-isang litro na akong tubig para lang makita. So, tinignan. Nung nasabi niya, wala ka namang ano sa kidney. Walang problema sa kidney. Pero possible, baka prostate. So, ipan to, tinignan sa akin. Ayun.
nakita. Kasi nga, ang mga lalaki, tayong mga lalaki, dati hindi natin naririnig yung prostate, no? So, sa Monday ko malalaman bukas kung ano yung resulta noon. At tinignan nila, hindi mo lahat. Kapag tayo pala umiyak, hindi natin lahat yung ating possible na candidate tayo sa prostate. Yung bang lagi kang umiihi sa gabi, so meron ka. So sa Monday, babasahin nyo ng ano. So sabi ko, kung wala akong bato sa kidney, sabi ko kay doktora, doon sa recheck-up, ay wala akong bato naibigay ko na yung kay Darna. Bakit? Kasi po ang pangalan ko, Dean. Dean ang bato. Para lang sumaya. Baka yung prostate nga, ano po. So, ito tuloy yung kami pag-pray. Sana so, prostate check-up, iba doon sa kidney check-up o yung UKB ang tawag nila, KUB. Hindi pala yung kidney ultrasound. So, magkaiba pa ng bayad yun. Ano ko parehas sila. Kaya ako'y dinless naman nito, meron kami pambayad. At nangyari po ito after ng aming kaya ako nagpa-check up after ng aming retreat, no? Kung naman po kayo, hindi pwede dahil may trabaho. Pero at least yung na-recharge po ako sa retreat namin ginawa sa Garay. Iba-ibang church na may mga ibang simbahan. So, na-recharge kami sa Mayla, na-refresh, na-replenish. Kasi yung title, recharge, refresh, replenish. Kaya charge ako kahapon, nandun pa ako sa swimming ng mga lampara. Natatagpong pananampalataya ng mga bata At ikaw wala akong pera para i-support sa inyo. At hindi nagbigay ng ganong kalaking support ang Grotto Vista dahil tumaas po ang gas, tumaas din ang tubig. At yung Meralco tumaas. Kaya medyo ang discount ng Grotto Vista hindi sa entrance. Binigyan kami ng discount sa cottage, libre na yung gazebo. Tapos kami mag-asawa libre. Sabi ko, kahit hindi lang kami libre, makaligo lang yung mga bata. So, nandun pa kami kahapon, salamat kay Lord, yung mga pera pala itong mga batang ito. Sabi ko, kayo ang magbayad. Pero 120, sisingilin ko. 150 ang entrance kami na bahala sa 30 pesos. At saka sa cottage, yung cottage pa 500. So, another labas ng biyaya na galing sa pera ni Mr. Myra. Sabi ko, ganun talaga, kailangan tayo magbigay. Let's practice ito in 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9. Ang tao mo magbigay, kailangan hindi magpupulang. Kaya, natuwa naman ako na nakatulong tayo diyan para makaligo lang sila. Masaya na silang nalugdog yung katawan nila noon. Dito po sila sa may St. Mark, the brick house. So, yun. May mga ganung bagay. Sabi ni Pablo, itong church ng Macedonia, there were models sa biyaya ng Panginoon na ginagawa na Diyos sa kanila. Bakit? Sa kabila na kanilang kahirapan, tumutulong sila. Hindi sila yung mahirap na sila. Bakit ako magbigay? Wala naman akong pagbigay. Wala silang ganong isipan. Wala tayong pambigay, pero tutulong tayo. Di ba po ba mas magandang gano'n ang setup ng isip ng isang Kristiyano? Wala tayong pambigay, pero tutulong tayo. Ang ganda siguro ang example ng Church ng Macedonia. And then, yung present text ngayon, si Paul, sabi niya, uses the Macedonian as models. So, ginamit ni Paul, itong Macedonian Church, model, para ma-stir up, lalong masigasig ang mga taga-Corinto sa work of charity. I-encourage siya ang mga taga-Corinto, kayo mayayaman kayo Parang i-encourage siya na, kita mo yung church ng Macedonia, mahihirap yan, pero sa kabila ng kanilang kahirapan, nagbibigay sila. And then, sabi nito, ano ba itong charity nito? Kaya gusto ko makita natin meaning na hindi na na-i-pray. Na yung word na charity, originally, sa 1 Corinthians 13, meron po ba kayo lumang King James Version? Yung lumang Bible na salin? Ang word na charity, ang meaning din ay pag-ibig, love. Diba? All these three things remain. Faith, hope, and love. Sa King James Version, iba ang meaning ng word na love. Faith, hope, and charity. Charity ang ginamit doon sa Old
translation ng King James. So, paano naman kayo tutulong? Sabi doon, it was something additional and complementary. Itong pagtulong na gawin, pagdagdag ito, at parang complementary ito. Anong sabi sa verse 7? Basahin po natin. Subalit habang kayo'y sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din yung manguna sa pagkakawagawa. So, nandun yung pagiging complement na ang mga Korinto, ang kanilang masyado silang asinsado sila sa buhay. At ang mga Christian doon, ang daming spiritual gifts sila. No? They are full of spiritual gifts. Ang mga taga-Corinth, ang gift of giving, ang gift of prophecy, meron mo ng Korinto. Nananagana kayo. Ngayon, sinachallenge ko kayo, dagdagan nyo pa ang inyong pananagana, tumulong kayo, maguna kayo sa pamagdalawan. Kayo ang maging number one na taga-tulong. Pagdating sa word ng charity, ang Korinto o number one. Wow! And it was something volitional. Yung volitional na word ay intention or choice. Sige po, basahin natin sa verse 8. Hindi sa inutusan mo kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo, ang ginagawang pagtulong ng iba kung pagmasuko ang katapatan ng inyong pag-ibig. So, pumasok yung salitang pag-ibig dito. Kasi, sabi nga, may words na popular na rin na is, you cannot give without loving, but you cannot love without giving. O may aeroplano. Ano, bumagsak dito. Hindi ka makapagbibigay kung wala kang pag-ibig. At hindi ka rin makapagbibigay ng pagmamahal kung hindi ka nagbibigay. So, yung word na something volitional is a choice mo yan. Kung bibigay ka o hindi. Pero ano po yung sinasabi ni Paul doon sa present challenge niya sa atin, sa panahon ngayon? How does Paul present the challenge? Paano nila ibigay ito sa mga taga-Corinto? Hindi naman sila parang matitiso o parang manghihina ang loob. Kaya, tingnan natin. By confirming the example of Christ. Ang ginawa ni Paul, meron siya binanggit ang example ni Jesus Christ. Kasi example, yung pagbibigay mo na taga-Macedonian Church. Ito example. Begins with something the church already knew. Tingnan natin sa verse 9. Hindi kaila sa inyo ang maganda loob ng ating Panginoong Jesucristo, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Wow! Ano yung meaning nito? No? Jesus, anak ng Diyos, kasama siya sa lumikha ng langit at lupa, ibinigay ng kanyang Ama para tubusin ang buong sanlibutan sa kasalanan. So siya isang mayaman. No, mayaman. Kung wala namang ibang yayaman sa Diyos, may iba pa bang yayaman sa Diyos? Mayaman. Mayaman, doon sa kanyang kaharian, pero siya ay naging mahirap para tubusin ang kasalanan ng mga tao. Nakita siya ng mga tao, nung pinako siya sa krus, wala. Talo to. Siya pa yung nagsasabing anak ng Diyos, ayan, nakapako. Diba? Ayan, patay. So, naging mahirap. Ibig sabihin, pinakita ng Panginoong Yesus, bagamat siya ay mayaman, nag-anyo siyang mahirap para maabot lang niya yung mga tao. Yung mga ganyan na nakikita ko sa social media, no? Si foreigners ba ito? Nag-aakto siyang mahirap, tapos lalapit siya sa tao. Pag may kumansin sa kanya, bibigyan niya. Nagulat yung natatanggap, mayaman pala yun. Diba? Gano'n? Ang Panginoon iba. Ang kanyang pagbibigay ng kanyang buhay para sa lahat sa atin ay ginawa niya, naging mahirap siya para sa atin. Hindi yung word na mahirap na wala siyang makain, hindi mo, no? Yung pinakita niya sa sarili niya, sa buhay niya, kailangan kong gawin ito para lang maabot ko kayo. Kailangan kong mamatay sa krus, na kaya-hiya ang itsura ng isang taong mamamatay sa krus. Tinanggap niya para lang maging mayaman kayo. Mayaman saan? Sa biyaya ng Panginoon. Kaya yung una doon, yung hinimula niya na ni Pablo, the church already knew. Alam ng church na si Jesus ang siyang ating example. And then pangalawa, grace
condescending act, he became poor. So, yun po, no, nakita natin, naging mahirap siya. Tinanggap niya lahat ang kahirapan ng mundo ito para maabot lang ang mga tao. And grace and reaching effect that you might be rich. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka. Mayaman tayo, ang naisip agad natin, pera no? Mayaman ka sa biyaya. Sa biyaya ng Panginoon, no? Well, sa mundo ito, pag sinabi mong pag-rich, pera Ganda ng bahay, magandang sasakyan. Sa mundong ito, yun ang meaning nila. Pero sa atin, yung biyaya, yung yaman, ay dahil sa biyaya ng Diyos. Yun ang iba. Iba tayo sa mga nagpiklaim sa mundong ito, ito ang yaman nila. Tayo, nagpiklaim, mayaman ako sa biyaya ng Panginoon. Na hindi nararanasan ng mga may mayayaman na tao. Alam niyo po ba yung mga nakakaingit na makakita ka ng may mayayamang tao, di ba? Pero ngayon, hindi na sila kinaingitan. Pinasusuklaban na sila. Lalo na yung may daladalang maleta ng pera. Diba? Nakakahiya dahil itong mga nasangkot sa ganito, kinakahiya siya. Paano ang, sabi nga paano yung anak nung nagkamal ng, paano yung anak nila Diskaya? Diba? Sa school. Parang sakit. Sabihin ko na nung mga pagpapakainin ka ng guro ng anak ni Diskaya, galing naman sa amin. Takaw yan, papakainin mo kami. Parang sakit sa anak siguro yun, no? Dahil alam nila na yung magulang mo, yumaman dahil sa ganung bagay. So, apektado ang mga anak nila. Pati yung mga nasa government ng DPWH, apektado. Nung na-issue po ito, hindi pa kalabas yung mga kawali ng DPWH. Tinanggal na nila yung pangalan ng DPWH. Kasi alam na taga DPWH, babatuhin sila At pag sumasakay sila sa cobo na jeep, ang tingin ng mga tao ngayon sa mga government ko ay nakakahiya, no? Corrupt. Nailagay na sa isip kasi sa kanilang ginagawa. Pero yung yaman nila, sabihin natin mayaman, maraming pera, maraming sasakyan, no? Business kaya, no? Ang daming sasakyan, maraming pera. Kaya, ang hirap noon, yung mundong ito, sasabihin mo, kukuha ko man ang mundong ito, pero tayo, kahit hindi tayo mayaman, masaya pa rin tayo kumakain. Dahil sa biyaya ng Panginoon, di ba? Kahit nasabihin natin tuyo lang yan. O nung ganisang lukban, no? Yaman din. Nakabili lang. Walang ganisang kalupit, no? Okay lang, masaya pa rin tayo. Bakit? Kasi yung enjoyment natin sa food, alam natin, pinaghirapan ng mga magulang natin yun. No? Hindi naman nilagay yung pagkain dyan na galing sa masama. So, na-enjoy natin because naroon yung biyaya ng Panginoon sa atin. And that, you might be rich. So, rich ka, hindi man sa material na bagay, pero rich ka sa kanyang biyaya. Di ba? Nakakatuwa yung makita ng mga tao. Parang yaman-yaman mo, pero wala ka namang pera. Yung pag-alakal na pinapakita mo sa kanila ay isang biyaya ng Panginoon. Kaya kino-confirm ni Pablo, ito ay example ng Panginoon na dapat makita sa inyo. Mga taga-Korinto, mayayaman kayo pero may kulang kayo. Kulang kayo sa biyaya na pagpapasalamat ng Panginoon. And then ano po yung pangalawa? Let's see how the Bible describes grace for it to enrich us. Yun natin ang salita ng Diyos. Paano pa itong biyaya na ito na ikakabit sa giving o pagbibigay? Pag ikaw ba giver, yung grace o biyaya o grasya ng Diyos kasama o kasi hindi ka naman pwede magbigay kung hindi ka nakakaranas ng biyaya ng Panginoon. Sufficient, 2 Corinthians 12, 9-10. Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kahit kung ganap ko, ipagmamalaki ang aking mga kailangan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Sabi, dahil ni Kristo, walang halaga sa akin. O kung may mahina, kutsain, pahirapan, usipin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalo mahina, saka naman ako nagiging malakas. Testimony ni Pablo yan. Ang tingin sa kanya. Mahina ka inukutya siya, inuusik siya. Pero meron siya kasi tinatawag na parang thorn of the flesh. Sa sarili niya, gusto niya, Lord, tanggalin mo itong thorn of the flesh ko. Marami nagtalo-talo. Ano ba yung thorn of the flesh niya? Bakit si Pablo,
Pwede na magyabang si Pablo eh. Isipin mo, apostol ka ng Panginoon. Diba? Diba ang dating? Wow, apostol si Pablo. Yung mga disciples, hindi na tawag na apostol, pero siya, di ba? At dahil doon, meron binigay ang Diyos sa kanya na kahinaan. Hindi inaalis ng Diyos yun sa kanya para hindi siya maging mayabang. Tayo, may mga kahinaang binibigyan sa atin ng Panginoon na nandito, hindi nawawala. Why? Para tayo kang maging mapagpakumbaba. Kasi pag ikaw, nasa iyo na lahat, sabi ng banda, nasa iyo na parang natin, wala ka nang kailangan, di ba? Parang yumayabang na eh, di ba? Kasi nasa iyo na lahat. Pero kung meron kang tinatawag na parang suffering sa buhay mo, ito ang nagiging dahilan para lalo kang lumakas. Para magpaging mapagpakumbaba. Ano yung call of the blessed ni Pablo? Kaya hindi inaalis ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, tanggalin niyo ito. Hindi ko kaya ito. May nagsasabi siya isang bulol. Hindi marunong magsalita. Kung magsalita siya, dahil bulol, no? May nagsasabi siya isang pandak na may kuba. Di ba natin si Pablo, di ba? Sa istorya lang ng Bible natin nakita, hindi naman niya sinabi sa maskulado, wala. Sabi kuba daw si Pablo. At maliit. Kaya, ay isip niya, siguro kaya ako naging ganito, may purpose si Lord, para hindi ako maging mayabang. Nilalagyan tayo ng Panginoon ng gano'n. Kaya kapag ka na-discipline mo, ito pala ang weakness ko, para hindi ako maging mayabang. Meron siyang binigay sa aking call ng flesh ko, para hindi ako magmayabang, kundi si Jesus lang yung pagyayabang ko. So, sufficient ang biyaya ng Panginoon kay Pablo. At yun din ay sa atin. Yung biyaya at grasya ng Diyos, sapat sa atin. Hindi na tayo kailangan pang magsabi, parang wala yata ako may biyaya. Sapat yun. At yung call of the blessed people, hindi inaalis ng Diyos sa kanya para lagi niya maging mapagpakumbaba. Pangalawa, stable. O yung grace ay nagiging matatag. Awit 84:11. Tingnan pa natin. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay na sino pa ang gawain ay matuwid at malakas. Ganda, no? Stable, yung biyaya ng Panginoon. At ang pangako niya, hindi yan pinagkakait ng mabuting bagay sa sino man ang gawain, matuwid at malakas. O yung gawain sa Panginoon, sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, isa kang matuwid na tao, marangal, hindi kanya pagkukulang sa mga kailangan. Kaya, malaki ang tulong ng isang tao, hanapin Kristo, na namumuhay ng matuwid. Dahil ang pagpapala at pangailangan mo, kaya siya ang magkukulang. Hindi lang siya stable, suitable. Ibig sabihin, makakma sa kanya yun, pagiging biyaya ng Diyos. Pagwikaan 4:9, siya'y korona sa ulo, sakdal ganda. Anong inam at puto ng kalulatian sa iyong katauhan? Wow! Crown of glory. Hindi yun, itong tao, ang biyaya ng Diyos na naranasan, may korona sa ulo. Sino yung katabi niyo? Baka may korona. Corona, crown. Nung panahon na yun, kapag binigyan ka ng crown, ibig sabihin, nandoon siya sa pinakamataas at pinakamagandang estado ng buhay, no? Yung crown. Kaya si Jesus, di ba? Sabi niya, ikaw anak ng Diyos, sige, bigyan kita ng corona. Kaya ng corona ang binigay. Yung crown na iisip niya, isang symbolikal, na ikaw ay namumuhay na maganda at nakaranas ka ng pamumuhay na maayos. At yung crown na yun, kapag ang biyaya ng Panginoon nasa iyo, sakdal ganda yan. Anong inam? Tutong ng kalwalatian sa iyong katapuhan. Wow! Kaya, hoping, no, may mga taga-GCBC nagbibigyan ng crown pagdating ng Panginoon. Ang sarap doon, pagdating na kinuha na tayo ng Panginoon doon sa langit, meron tayong mga crown. Tawagin natin, no? Ang tatanggap ng corona, ng kalwalatian at katwiran. Kung maglalagay ang Diyos mismo. Ito sa mga graduation, medal eh. Pero sa langit, corona. Wow, no? Hindi sa pang-Miss Universe na corona. Corona na galing sa Diyos. At dahil sa biyaya yun. Alam niyo po ba, kahit tayo ay masuway, yung crown ng Panginoon nasa atin.
Kasi dahil sa biyaya eh. Yung aking stand sa Panginoon, hindi mawawala yun. May corona tayo at gutom na panunalian na binibigay ng Panginoon sa atin. At tingnan natin po, paano niya na ipaliwanag ito? Paano na ipaliwanag yung biyaya ng Diyos by clarifying the exchange of grace? Paano ito maipapalit naman sa biyaya? Ayan. By conveying the exhortation to the church. Paano naman ito papakita para ma-exhort, maluwalhati ang church? Number 1, acknowledgement. Verse 10. Yan. Kaya ito ang payo ko. Ipagpatuloy ninyo ang iyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noong pang 1 taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagpapadakala. Inacknowledge si Pablo. Kayo naman talaga purihin ko eh. Pinagpatuloy yung pag-iipon ng kaloob eh. Yung grace the Lord, alam ko marami kayo yan. At kayo ang nanguna dyan. Kayo ang nagsagawa, kayo ang nagpanukala. Sipin nyo, yung church ng Corinth, no? Ay sinasabi ni Pablo, ang ganda, ina-acknowledge ko, yung inyong pagiging mabuting iglesia o church. Kaya pagpatuloy niyo yan. Nakapag-ipon na kayo ng mga ganyan, ipagpatuloy na hindi mawala sa inyo yan. Ang tanong, kapag narinig natin yung pangalang GCPC, ano kaya ang meaning nun na makikita ng mga tao? Ano kaya ang tatatak sa isip na? GCPC? Grace na Conservative Baptist Church. At tumatatak ba yung dati nating simbahan, no? Kasi kapitbahay ko, puring-puri sa akin kahapon. Pastor, ang laki na ng simbahan nyo, ang ganda. Sabi ko, hindi namin yun. Kasi nakita nila, tapos na eh. Akala nila, kung tayo nagsisimba. So ang dating niya, yung church natin, yung pa rin dati. At ginawa. Buti na lang hindi yung negative. Pastor, kung kayo nakakuha ng maleta ng pera, kung gawa kayo hindi negative, ano? Sabi, ang ganda ng simbahan nyo. Ang laki. 4 na kwarto. Sabi ko, hindi amin po yun. Siguro yung yun eh, kapitbayan nila po yun eh. Eh, di ba dati kayo ito? Ano nangyari sa simbahan nyo? Saan kayo nalipat? Doon sa mas maganda, ang katabi namin, may third floor. Ito kami lumipas sa Eno. Extra ba yun? O extra yung kanto. Pero hindi na sa amin. Pinuha na ng may-ari. Eh kung negative ang meaning ng BCBC, siguro wala kayong pambayad o kaya kayong balisan. Wala na kayong pera. Kaya, diba, ang pangit pakinggan. Example ng church at narinig ng BCBC. Eh pero kung ang meaning ay, laki ng simbahan nyo, Pastor. Diba, ang ganda. Di akala nila, marami tayong biyaya. O pera. So dito, sabi ni Pablo, ina-challenge niya yung mga taga-Corinto. Kayo nagpatuloy yan eh. Yung pag-iipon niya ng kaloob. Sinimulan niya na yan, una pa. Yan kayo nakilala. Kayo ang nanguna. Hindi lang sa pagsasagawa nito, pati sa pagpapanukala. Kung meron ang church na nagsimula na punong-puno ng biyaya, ang Corinto yun. Kasi nakilala sila doon eh. At tatalino sila, magagaling sila. Pero yung biyaya ng Panginoon. So, pangalawa, advice and admonition. Meron din advice na sinabi si Pablo sa church ng Corinth. Ano po yun? Sa verse 11? Kaya, ano gawin? Ituloy na nyo ito. Ang kasikasikap, pinakita ng Panginoon, pagpatuloy ninyo. Hanggang sa matapos, magbigay kayo ayon sa inyong mga kaya. So, ibig sabihin, kayo nagbibigay. Ngayon, hanggang kaya nyo, magbigay kayo. Hanggang kaya nyo, magbigay kayo. Kayo nang pasimulahin yan eh. Giver ng church kayo, di ba? At saka may naman kayo, yung pera ninyo, yung ginagamit sa personal, yung tulong nyo sa mga iglesia. So, ang advice, admonition, people, tuloy nyo lang. So tayo, bilang mga sa church ng DCBC, kung paano tayo nakilala ng Panginoon at ng mga tao sa paligid, tuloy lang natin. Yung church ng DCBC, mapagbigayan. Wala yan utang. Diba? Ang gandang example sa loob ng community ng Graceville. No? Yung mga kasama ko, iba-iba iglesia, nung kami nag-retreat, iba-iba yung kanal church. Kung may mayaman, may mahirap. Ito nga, Pastor Amedi, doon sa may tapat ng grotto, sa second floor ng Robinson, magiging pure gold na yata, nag-rent sila ng 32,000 per month. Per month, 32K. Hindi pala per month ba? O per Sunday.
32,000 per month. Nagre-rent sila doon. Diba? Eh dito, 500 lang rent natin. Anak kayo po si Brother Michael, di ba? Di ba? At tapos, yung ibang wheelchair sa kasama namin, yung mga sarili-sariling lote. So, sa kabila noon, yung mga simbahan din na kasama namin, na maliliit lang din. Yung kapitbahay na Angie doon, na church na Pastoral Yoni, maliit lang yun, no? Pero may malaking aircon, may aircon sila doon, no? Kasi pag maliit na simbahan, kailangan may aircon. Yung nabigyan natin aircon, maliit lang. At blessing ni Lord, sabi niya, Pastor, sabi ko, malamig ba? Malamig? Inalis na namin yung dati namin aircon eh. Kasi dati namin aircon, hindi malamig eh. So yung aircon natin, yun ang ginagamit nila. Doon sa church na may, tawag dito, Wanson Bill. Sa ilalim ng puno ng kahoy, may basketball court. At yung church nila, parang bahay. Minsan, pag mapasyal kayo, makita niyo yung dinonate natin, binigay natin. Pero paano mga taga-pangapa? Pastor, hindi yung mga pinagbayad? Hindi na. Eh, bigyan na namin yun. Hindi tayo nanghingi ng pera. Kaya, blessing ni Lord, nakikilala niyo yung simbahan natin na giver. Di ba? Ang sarap nun. Oo. Pag sumisit ka, sarap. Diba tayo ang hinihingan? Hindi tayo humihingi? Ang gandang example, yung Korinto, ganun. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. O, di ba, ini-acknowledge kayo yung church sa Korinto, tuloy pa rin sa pagkakaloob. And then, pangatlo, may pagtanggap. Sa verse 12, acceptance. So, kino-convey niya yung church, ito naman, yung pagtanggap. Anong sabi sa verse 12? Kaya tingnan natin. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo na hindi ninyo kaya. So, ang Diyos, napakabait pa rin. Hindi ko kayo sinasabihan na magbigay yun, hindi nyo kakayanin. Pero, bukal sa kalooban ng inyong pagbibigay. Ang isang nagbibigay at tumutulong sa mga tao na nangailangan, bukal sa kalooban. No, yung kanyang pagtulong, pag tinulong niya, hindi na niya tinitignan. Hindi na niya pag-uwi niya sa yung pinili ko. Dapat, hindi na gano'n. Kasi, so hindi bukal sa pagkakaloob yun. Ibig sabihin, mayroon kang tinatawag na parang, sayang, kung ba naibigay yun, sayang din yun. Yung mga gano'n. Pero sige guys, alam niyo po may mga tatlong klase ng pagbibigay. Alam niyo po ba yung tatlo? Una, nakakita na po kayo ng martilyo. Tapos may pako. Magiging epektibo lang pako kapag pinukpok. So may mga tao kailangan pukpukin para magbigay. Di ba? Kasi hindi sila pala bigay eh. Meron naman parang katulad ng esponja. Pag naghugas ka ng pinggan, kailangan i-squeeze yung panghugas ng pinggan para lumabas yung dishwashing liquid. May ganun naman, may mga tao na pag nagbigay, kailangan pang i-squish o kailangan pa siyang bigayin para lang magbigay, no? Meron naman, ito yung magandang pagbibigay, parang honeycomb. Yung honey, di ba yung mga bubulto, labas lang ng honey yan, tuloy-tuloy. Wala sa at yun, galing mismo sa kanila. Diba? Yung honey, kailangan mag-produce, yung bubuyog, kailangan mag-produce ng honey. At yung honey, napapakinabangan natin, di ba? Pero galing sa bubuyog yan. Kailangan nilang maglabas ng honey. Yun ang kanilang gawain eh. Ganun daw yung tamang pagbibigay. Yung parang mas masayang magbibigay na galing talaga sa sarili mo, hindi galing sa anuman. So, sabi ni Pablo, hanggang pag hindi nyo naman kaya, hindi ka kayo pipilitin. Kaya na nila. So, ito, ano po yung naisin ni Pablo dito sa talatang ito? Ito po yung conclusion. Paul challenges the church to thanksgiving. We have been made rich by God's grace. Inamoy niya ang church na magpasalamat dahil meron tayong mayamang Diyos ng biyaya. Kapatid, huwag mo isipin mahirap tayo. Personally, doon sa trial, wala naman talaga ito. Yung biyaya ng Diyos ay isa ng malaking kayamanan sa atin.
Hindi naman kami ganun kayaman eh. Pero Christian ka. Na-born again ka. Yung biyaya ng Diyos, sapat na yan. Bakit? Pag namatay ka, sa langit ka pupunta. Napatawad ang kasalanan mo. Di ba? Na hindi naranasan ng mga mayayamang mayroong material na bagay. Meron kang langit na tahanan. By your God's grace. Meron pong quotation dito. There are three kinds of giving. Kanina binanggit ko. Ito naman iba. Grants giving, duty giving, and thanksgiving. Yung ano po ba yung salitang grudge? Parang hindi napipilitan. Parang may alitan, no? Sa pagbibigay. Parang pag nagbigay ka, galit na galit ka. No, yung parang duty giving, parang obligasyon. Sa pagbibigay kayo, Lord, hindi po obligasyon lang. Kasi kaya tayo sa church po, meron tayong tinatawag na tithes o 10%, no? Magandang magbigay, no? Kung yun talaga ang iyong pattern ng pagbibigay kay Lord. Di ba, may nagtanong, Pastor, paano magbibigay sa church? So, babalik ka doon sa original text. Kukuha ka sa Malakay. Kaya ang problema doon, yung mga preacher, tinatakot. Magbibigay. Kung hindi ka nagbigay, sige, magkakasakit ka bukas. God's giving you duty. Kailangan mo magbigay. Hindi ka nagbigay, magkakasakit ka. Sabi dito, ninanakawan mo ang Diyos. May ganun pa. Parang napipilitan lang. Kasi nga, kinukuha niya yung verse na yun. Nasabihin, sige, bahala ka. Pag hindi ka nagbigay, hindi ka makatanggap sa trabaho. Pag hindi ka nag-tithes, ay nako, magkakasakit ka. Hindi po naman ganun ang pagbibigay. Or duty giving yun. So kung yun naman ang naisip mo, 10% na kinikita mo, no problem. Yun naman ang iyong tawag doon, yardstick ng pagkakaloob eh. Hindi. Ako kasi pag nagkaloob, pag sumweldo ko, ito yung gross. Ibang gross income mo. Tapos, tatanggalan yun. Kunyari, ang gross mo, 10,000. Tatanggalan niya ng mga SSS, GSIS, lahat ng loan mo sa opisina. Sa dulo, net income. So, yun natira, doon ka kukuha ng tithes. Hindi po doon. Kukuha ka sa gross, bago tanggalan. Sa sweldo mo muna. Hirapan tanggal yun. Yan 10,000. Kung yung zero, 1,000 ang tithes mo. Diba? Hindi ka kukuha doon sa binawasan na ng mga SSS o ano pa, tapos mo kukuha. Ito yung 10,000, magiging 8,000 na lang. Hindi magayan, 800 na ang tithes mo. Diba? Hindi doon ka sa gross. Yung unang, yung first group ng sweldo mo. Ganon, yung may mga ganun kind of giving by 10%. Pero dito sa Corinto, iba, hindi 10%. Cheerful, masaya. Mas mataas yun kaysa sa 10%. Kasi bakit? Pag cheerful ka nagbibigay, hindi mo tinitignan yung bahagdan ng pera. Yan 10,000. Cheerful ka, 10,000. Bahala na siguro. Diba? Ganun yung cheerful giving. Wala na ikaw ititira. Nakalala niyo po yung nagbigay na widow? Diba si Jesus, nakatayo doon sa temple, tapos yung mga nagkakaloob. Yung widow, nag-aalaman siya, sabi niya, wala na akong papainin. Yan, sige, binigay niya. Binigay niya. Ano sabi ni Jesus? Yung tao yun, talaga nagbigay ni Lord. Kasi wala na eh. Binigay pa eh. At yun ang pinagpala ni Lord. Hindi na pinuwento kung ano nangyari. Umaman ba siya? Hindi na pinuwento. Kasi pakagayahin eh. Ng mga Kristyano, ay, hindi mo pala. Pag wala, dahil ko. Kasi kung babae, umuwi. Ako, pagdating niya, may malaki siyang bahay, dahil pagkain. Baka gayahin. So, hindi na sinabi. Parang sinabi ni Lord, siya ang tunay na nagbigay. Kami naman, ang dami nagbibigay. Ba't siya ang nakita mo? Kasi siya nagbigay. Pasya ng puso. Hindi pa siya ng duty. Meron naman nagsasabi, God's giving, I have to duty giving, no? I owe to thanksgiving. Yan. I owe to. Pero pinakamaganda daw, I want to. Gusto ko. Hindi yung I have to give. I owe to. Ang tuloy na thanksgiving na nagbibigay, I want to. Gusto ko magbigay. Gusto ko magkaloob. Gusto ko tumulong. Yun ang tamang pagbibigay. Walang grudging sa puso. Gusto ko tumulong eh. Yun yung puso talaga nasa loob ng pagbibigay. Alam niyo po, nung punta kami ng retreat,
Ang bawat isa po sa amin, 1.6. Medyo malaki. Sabi ko, love, 3.2. Doon sa church sa kabila, meron kami tinatawag na panuwagan. Sumweldo ko nung linggo. Sabi ko, ibabayad ko na sa retreat, makakasama na kami. Sabi ko, ako na magbayad. Pero, yung samahan po namin, ay kulang. Pastor, 34,000 ang babayaran natin. Ano kano pera natin? Eh, iba ko, hindi sumama eh. Baka pwede, mamilit ka. Mamilit ako. Basta yung leader yung tumatayo sa harapan. Kaya, ang talagang inisip ko, tumatayo dito, sumama ka sa retreat. Hindi dahil para doon sa pera na 1.6, kundi para mapunan yun. Kasi po, 2 po eh. Naging 4 lang kami. Kulang pa ng 6. Wala kami choice. Nakuha kami sa kabila. Inisponsor namin si Ate Nida at si Ate Beth. Sabi ko, additional pera natin yan. I-sponsor natin. Sige, okay lang para makasama. Bihira lang ako sila mga kasama ko. So, pinilit namin. Isama. So, inisinama namin. At, not grudgingly, we have to give 3,200 sa dalawa. Out of our own pocket. So, Lord ng Diyos, pinalagay po pag nakarang araw, sabi ni DJ, may pumasok na Gcash, pero hindi kilala ko sino. Galing saan? Galing sa BPI. So kami nagtulog sila sa BPI. Magkano? 3,000. Binalik ka agad nito. Parang pala ang giving, no? Hindi mo alam pag kinasunod eh. Kaya, alam ko, may isang taong nagulog na hindi mo kilala. Pinasok pa sa bangko para ihulog yung amount ng 3,000. Nakita ng Panginoon marahil yung heart namin pagbibigay. Sige, okay lang. Kaya nakapagbigay pa kami sa swimming. Kasi 120 po ang pina-challenge ko sa mga bata eh. 150 po entrance. Paano yung 30 pesos? Sabi ko, hindi kayo makakalabas dito. Pag wala na yung pera dito. Ako kapataan. May pera pala kayo, kaya nyo pala magbayad Alam ko, wala na yung pera eh. Ay, ang blessing, sige, okay lang. Basta, meron pa tayo yung pagbibigay. Yung pagiging mo mga pagbigay, alam niyo po, ang pangako na niya sa isang tao mapagbigay, hindi magkukulang. Kahit kailan. Yan ang dating yung pangako. Sa kami ka, nakalimutan ko na yung words a helping person, yung taong lagi nagbibigay tulong, hindi pagkukulangin ni Lord. Hindi ka magkukulang sa lahat ng bagay. No? Parang iisip mo, paano pa magbibigay? Magpapacheck up ako. Diba? Parang hirap to eh. Tutulong ka, tapos meron kang sariling ginagam sa sarili mo. Na kailangan mo rin maglabas ng additional na pera para sa pagpapakinig sa'yo. Kaya biyaya ng Panginoon naman, naayos at hindi mahal yung aking laboratory. So, bukas, mawagin ni Lord na maganda naman yung resulta ng aking karamdaman. So, you want to give? Ang lagi yung isipin, I want to give. Hindi yung I have to o I ought to. I want to give. Gusto kong tumulong. Mga kapatid, ano ang challenge sa atin ni Pablo o ng salita ng Diyos? Ang challenge, charity. Challenge to charity. Marahil naisip natin, hindi naman akma sa atin yan, Pastor. Kasi tungkol sa pagtulong sa mga simbahan, nangailangan ng panahon na yun eh. At ang Macedonia ay naging example. Pero sa ating personal, hindi naman yata yan akma. Alam niyo po, akma rin ito sa atin. Paano tayo inahabol para tumulong sa mga nangailangan? Meron ka bang taong kailangan mong tulungan? O meron ka bang, kahit hindi tao, kailangan parang siguro samahan para lang makatulong ka? Meron ka bang pero nasa isip? Paano mo sila tutulungan? Diba? Paano ka magbibigay? Paano ka tinitingnan ng mga tao sa paligid na kaya pupunta sa iyo, alam nila, magbibigay ka. O iiwasan ka dahil alam nila, hindi magbibigay yan. Diba? Alala niyo yung solicitation ng mga basketball? Tao po, solicit! Susulisit ng pera para makapasok sa basketball. Para sa, ano tawag doon? Kota. Every day basketball na solicitation, walang uma-absent sa bahay namin. Sabi ko, ba't yung dapat di mo solicitan? Kasi tatawagin ka, Pastor, solicit ko. Para sa uniforme. Kasi alam niyo yung giver ka eh.
Alam niya na mapagbigay ka eh. Kaya lalapitan ka. Pero kung kuripot ka, ewan ko lang kung lapitan ka ng mga yan. Doon pa lang sa gitna. Bakit? Magbibigay yan. Sure ako hindi magbibigay yan. Bakit? Pagpunta ako yung nabibigay. Ay, piso wala. Pero pag yung bahay mo, alam nila, giver to. Bakit? Born again yan. Mga born again yan. Mapagbigay yan. Huwag na yung mga nahihingi na alam natin hindi tama. Kaya yung mga ganun eh. Madi-deserve mo yun eh. May ganun na yung mga bagay na hindi ko tinutulungan. Kasi alam ko, ginagamit niya sa hindi maganda. Tutulungan mo yung talagang sinasabi sa'yo, tingnan mo. Kasi ikaw nga, tayo na eh, nakaranas ng biyaya ng Panginoon, di ba? Hindi naman talaga tayo pwede pumunta sa langit eh. Destinasyon natin eh, impyerno eh. Nung nagkasala ang tao. Pero ito ginawa ng Panginoon, siyang nagbigay ng kanyang anak para hindi ka mapunta doon. Para makasama ka niya sa kanyang kaya. Yung first gift, binigay niya si Jesus Christ para sa atin. Ang mapagbigay, ang isang tao mapagbigay, hindi pagkukulangin ng Diyos. Hindi siya pagkukulangin ng Panginoon sa lahat ng kanyang kailangan. Yun ang ating panghawakan, ang pangako. Tayo manalangin, dakila namin Diyos. Salamat po sa modelo ng mga simbahan sa Macedonia. At Panginoon, higit ang modelo ng aming Panginoong Jesus sa aming napag-aralan. Hinahangon kami sa charity na ano man ang maaari namin maitulong. At sinabi mo naman, Panginoon, hindi mo kami hihingan, hindi namin kaya. At alam ko po, gagawin niyo sa aming makakaya. At kayo ang nagkakaloob ng Panginoon. Maraming po salamat dahil ang church na ito'y mapagbigay at talagang tumutulong sa nangangailangan. Ito po ngayon, ang samahan dito na ginawan mo ng tulong para makalipat kami rito, magkaroon ng ganitong pananampahan. Lahat ng ito, Panginoon, dahil po nakita mo yung mga anak ay naging giver. At tunay o Diyos na hindi mo binabali ang iyong pangako. Ang tao mapagbigay, kailanman hindi magkukulang. Salamat po o Diyos, madala namin ang pangako mo nito. Hindi lamang sa aming pamilya, kundi sa mga iba pang tao na kailangan at sa aming komunidad. Maging example po kami sa aming pamilya. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.